Si Eudora, bata pa lang, ay isa na siyang masipag at masikap ngunit dahil sa hirap ng buhay ay kinakailangan niyang kumayod sa edad na 14. Palagi siyang sumasama sa kanyang ama na mamulot ng mga karton at plastik upang ibenta at ipambili ng kanilang makakain. Ang kanilang kinikita ay sapat lang sa pang-araw-araw. Kung may sobra man, ay ito ang ipangtataya ng kaniyang ama sa swertres. Nagbabaka sakaling tumama ito at swertehin. Kapag nagkataon, ay malaking tulong ito sa hanap buhay nilang dalawa. Ngunit naging mailap sa kanila ang kapalaran. Nagkasakit ang ama ni Eudora at bago ito pumanaw ay hiling nitong makita ang kanyang anak na nasa mabuting kamay ng isang lalaki. Dahil wala din naman siyang kamag-anak na mapag-iiwanan rito. At ang lalaking naiisip nito ay walang iba kundi si Dugong. Si Dugong ay isang masugid na manliligaw ni Eudora sa loob ng 1 taon. Labag man sa loob ni Eudora ang nais ng kanyang ama dahil bata pa siya, ay wala siyang nagawa kundi ang pumayag sa nais nito. Mapalagay lang ang loob ng kanyang ama bago ito pumanaw at sumakabilang buhay. Nang yumaon, namatay ang ama ni Eudora at naging mabuting asawa si Dugong para sa kanya. Ngunit ang kanilang masayang pagsasama ay tumagal lamang sa loob ng 1 taon. Ang kabuhayan ni Eudora ay tanging paglalako lamang ng samot-saring mga kakanin sa kanilang barangay, habang si Dugong ay dakilang sugarol, manginginom at tambay, isang dakilang batugan kung tawagin. Gayunpaman ay hindi ito iniiwan ni Eudora. "Kakanin! Meron akong puto, bibingka at suman! Kakanin! Kakanin kayo dyan!" Sigaw niya sa mga inilalako niyang pagkain. "Eudora, pabili nga ako ng suman." Tawag sa kanya ng kanyang kaibigan na si Ureng at agad niya itong nilapitan. "Ureng, baka gusto mong subukan ng puto. Bagong gawa ko yan at bagong luto pa." Hikayat niya rito. "O sige na nga, pabili ako ng bali 50 ng puto at 30 sa suman." "Aba, kay gandang buwan naman o Ureng ah." Masayang wika ni Eudora sa kaniyang kaibigan at binalot muna ang binil nito bago iniabot. "Eudora, matanong ko lang, hindi ka ba namamaos kasi sigaw kada umaga ng mga kakanin mo? Ilang taon mo na yung ginagawa ah." "Uring, alam mo naman kailangan natin kumayod sa pang-araw-araw para makakain tayo ng 3 beses sa isang araw, hindi ba?" Simple niyang tugon rito. "Eudora, baka gusto mong magtrabaho sa Maynila. Baka gusto mong ireto kita sa pinagtatrabahuhan ng anak ko doon bilang kasambahay. Maganda raw ang sweldo doon." Alok nito sa kanya ngunit nginitian lang siya ni Eudora ng payak. "Uring naman, may asawa akong tao at siya kung hindi papayag si Dugong na pupunta ako sa Maynila at iwanan siya." Turan niya rito. "Hay nako, kailan mo ba yan iiwanan, Eudora? Hindi sa pagiging bastos ha, pero Eudora, natatandaan mo ba si Corazon?" "Si Aling Corazon? Yung lola ni Dugong?" Tanong niya rito. "Oo, hindi ba't mangkukulam yun? Naku Eudora, baka gusto mong tulungan kita. Dadalhin kita sa albularyo dahil baka nagayuma ka ni Dugong." "Nagdududa ako na baka nagayuma ka ni Dugong. Dahil sa likod ng kaniyang mga ginagawa ay mas pinipili mo pa rin manatili sa piling niya. Kakaiba talagang hinala ko." Nito sa kanya at ngumiti ng napakapayak ni Eudora. "Nako Oring, patay na nga si Aling Corazon ay pinagbibintangan mo pa. Maawa ka naman sa taong patay na." "Hindi ako nakulam, Uring. Alam mo naman ang dahilan kung bakit ako nagpakasal kay Dugong, hindi ba? Yun ay dahil kay Papa at hindi dahil sa kulam." Ani niya rito. "Hindi ko lang kasi lubos maisip, Eudora, kung bakit hindi mo magawang iwan si Dugong. Eh wala naman yung trabaho kundi ang maging dakilang manunugal. Manginginom sa kanto hanggang sa mamatay. Habang ikaw na halos ilaan mo na ang buong buhay mo sa pagtitinda ng mga kakanin, ikaw na siyang babae ay siyang bumubuhay sa asawa mong lalaking batugan. Ang sarap ipabugbog ng asawa mo, Eudora, alam mo ba?" Ani niya rito. "Uring, kahit ganun si Dugong ay mabait naman yun. Kahit kailan sa buong panahon na magkasama kaming dalawa, ay hindi niya ako nagawang sakta ng pisikal. Tsaka, walang ibang meron ako, Uring, kundi si Dugong lang. Siya lang ang tahanan ko." "Tahanan? Yan ang turing mo sa kanya pero sa nakikita ko ay hindi tahanan ang tingin niya sa'yo, Eudora, kundi isang tagabuhay niya. Aalis sa bahay niyo ng lasing, uuwing lasing.
Matutulog at pagising, kahit may hangover pa ay makikita mo na naman dun sa tindahan ni Laila. Tumutoma. Ikaw na nagsisilbing tagabuhay niya. Pinapakain mo at binibihisan. Pinaglalabhan at pinaguhugas ng platong makakainan. Nilalapagan mo ng banig na matutulugan. Aniya rito at tinitigan siya ni Eudora sa mga mata ng napakaseryoso. Bakit, Uring? Sabihin mo nga sa akin. Mali ba ako? Mali ba ang ginagawa ko? Hindi ba ganoon naman dapat, Uring, ang pagsilbihan ng asawa mo? Aniya rito sa nakakaawang mga mata. Bumuntong hininga naman si Uring bago muling sumagot. Oo, ganun dapat yun. Tayong mga asawa ay karapat-dapat lang na pagsilbihan natin ang ating mga asawa. Yun ay kung ganun din sila sa atin. Pero ikaw, Eudora, iba. Iba ang turing ni Dugong sa'yo. Hindi ka niya asawa sa paningin niya kundi alipin. Alam mo, Eudora, maganda ka at bata pa. Hindi may pagkakaila na maraming lalaki dyan sa tabi-tabi na nais kang ligawan, angkinin at alagaan. Pero may asawa ka na. Habang si Dugong na may pinagpalang asawa ay hindi alam ang halaga mo. Ang alam lang niya ay ang abusuhin ka. Isa sa mga hiling ko ay mabagok ang ulo mo at magising sa katotohanan na mas may nararapat para sa'yo. Buhay na maganda. Buhay na hindi man marangya pero masaya, Eudora. Maganda ang buhay at sana yun ang piliin mo. Bahalang araw, kung mangyari man ang hiling ko ay gusto kong akong una mong puntahan para ibalita sa akin yan dahil magpapapiesta ako para sa kalayaan mo. Anito sa kaibigan at muling ngumiti ng simple si Eudora. Salamat sa pagmamalasakit, Uring. Huwag kang mag-alala. Kapag mangyari man yun, ay ikaw ang una kong pupuntahan. Sige na, marami pa akong ititinda. Maiwan na kita dyan. Magkape ka na habang nilalantakan mo yung puto at suman ko. Anito sa kaibigan bago nagpaalam at muling isinigaw ang kaniyang paninda. Kasalukuyang nakaupo ngayon si Eudora sa bangkong kahoy sa labas ng isang tindahan habang umiinom ng malamig na tubig. Masaya siya at halos abot langit ang kaniyang ngiti dahil maganda ang kaniyang kita ngayong umaga. Halos lampas kalahati na ang nabibili sa kaniyang mga paninda at konti na lang ang kaniyang ilalako. Hay, sana maubos lahat ito nang mas dumami pa ang aking ipon. Aniya sa kaniyang sarili habang excited sa pagbungay ng kaniyang pagsisikap at pagtsatsaga. Ang kaniyang mga kinita mula sa kaniyang paglalako ay iniipon niya sa loob ng kaniyang pitaka dahil pangarap niyang makapagbukas ng sari-sari o kahit maliit na tindahan, pandagdag kabuhayan. Sa gitna ng kaniyang masayang imahinasyon ay isang batang lumapit sa kanya. Ate Eudora, si Manong Dugong po ay napapaaway sa inuman. Kasagutan niya yung kanyang mga katagay. Kasual na sumbong sa kanya ng bata. Ano? Nasaan ba siya? Saan siya nagiinom? Sinong kasama niya? Alala niyang tanong sa bata ngunit agad na itong tumakbo kasama ang kalaro nito. Kina Laila po, nandun po sila. Sigaw ng bata habang tumatakbo ito palayo. Hay, Diyos ko, ano ba naman ito? Aniya at madaling tumakbo papunta sa nasabing tindahan, bit-bit ang kaniyang paninda. Nang makarating sa kaniyang paroroonan, ay rinig na ni Eudora ang malakas na boses ng kaniyang asawa. Umuwi ka na, Dugong, lasing ka na eh. Kung ano-ano ng mga pinagsasabi mo, para kang gago. Pagtatabuyan ng kainuman nito. Lasing! Ako lasing! Ikaw tong lasing! Ang yabang mo ah! Sige nga, patunayan natin kung sinong lasing. Suntukan tayo! Hamon nito ngunit hindi ito pinatulan ng kainuman nito. Mang Ernest, pasensya na. Lasing na po talaga ang asawa ko. Paumanhin po, iuuwi ko na muna siya. Pasensya sa abala. Paumanhin ni Eudora sa lalaki. Sige na Eudora, iuwi mo na yung asawa mo. Kung hindi lang dahil sa'yo ay inupakan ko na yung asawa mo. Kaso ang laki ng respeto ko sa'yo kaya sige na. Patulugin mo na yung asawa mong siraulo. Anito sa kaniya at agad siyang nagpasalamat dito. Dugong, tara na uwi na tayo. Hikayat niya sa asawa, sabay hinawakan ang kamay nito. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Anito, sabay malakas na itinapon ang kamay ni Eudora. Pinapauwi mo ko? Bakit? May ulam ka na ba sa bahay? Nakapagsaing ka na ba? Wala pa. Pero uuwi din ako kaagad pagkatapos kong magtinda. Paliwanag niya rito. Wala naman pala eh. Kaya bakit ako uuwi? Walang kwentang asawa. Ayoko. Magiinom pa ako.
Akin na nga to. Wika nito, sabay hablot ng mga perang hawak ng asawa. Pero Dugong, iipunin ko yan. Huwag mong ipang-inom yan. Awat niya sa kanyang asawa at akmang kukunin pa niya ito ngunit ipinasok na nito ang pera sa bulsa, sabay dinuro-duro siya nito. Hoy, Eudora, pera ito at kung ano man ang sayo ay akin din dahil mag-asawa tayo. Tsaka huwag kang maging madamot, masama yan. Sige na, alis. Maglako ka na para may pang-ulam tayo mamaya. Siguraduhin mong may makakain ako mamaya pag uwi ko ha. Anito sa kanya bago siya nito tinalikuran. Habang si Eudora ay naiwang mag-isa at halos maglupasay na sa harap ng tindahan. Hindi niya sukat akalain na ang kita ng mga kakanina pinagpuyatan at pinagsipagan niya ay kay bilis lang kunin ng kanyang asawa upang ipang-inom na parang wala lang. Malaking pandagdag din sana niya yun sa kanyang ipon para sa pangarap niyang tindahan. Eudora, kung ako sa'yo ay magbalot-balot ka na. Layasan mo na yung asawa mo. Walang yayan eh. Suwestyon ni Mang Ernest sa kanya, habang si Eudora naman ay nagpipigil ng kanyang mga luha sa kaniyang mga mata. Gayunpaman ay mas pinili na lang ni Eudora na ipagpatuloy ang araw dahil habang may araw ay may pag-asa. Muli niyang inilako ang kaniyang mga kakanin hanggang sa naubos. Nang makauwi sa kaniyang pamamahay ay agad siyang nagsaing at nagluto ng ulam. Nang magluto ay agad siyang kumain ng mag-isa. Ngunit habang sinusubo ang kaniyang pagkain ay hindi niya maiwasang umiyak. Ang kaniyang mga luha ay humahalo sa kaniyang hinihigop na sabaw. Naalala niya ang mga panahon na kasama ang kaniyang ama. Tuyo man ang ulam noon at minsan ay wala pa pero masaya ang buhay niya noon kesa ngayon. Mas masaya siya nung kasama niya ang kaniyang ama. Hindi gaya ngayon. May asawa nga siyang tao pero wala naman itong pakialam kung humihinga pa ba siya o hindi na. Palagi lang itong lasing habang ginagasta ang mga pinaghihirapan niya. May ulam ba, Eudora? May makakain ba dyan? Sigaw ng kaniyang asawa habang nasa labas ito ng pamamahay. Ang mga luha sa mata ay agad niyang pinunas. Mabilis siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan at sinalubong ang kaniyang asawa. Nandito ka na pala, Dugong. Halika na sa hapag. Kumain ka na muna. Ani niya rito at inalalayan itong makaupo sa silya. Saglit lang ha, ipagkukuha muna kita ng makakain. Dugtong niya rito at mabilis na pinagsilbihan ang asawa. Ayan, kain ka na. Aniya at inilapag ang kanin tsaka pansit sa harapan nito. Anak nang! Galit nitong wika sabay tayo mula sa kinaupuan nito tsaka sinipa ang mesa dahilan upang malakas na magsitunugan ang mga plato, baso at kutsara na nasa taas nito. Ito ang ulam mo? Pansit? Walang kwenta. Sana hindi na lang ako umuwi dito. Ang gusto ko ay sabaw. Alam mo naman na kapag lasing ako, ang gusto kong ulam ay sabaw. Buwisit na buhay to. Talo na nga ako sa sugal. Tapos itong ulam na to ang dadatnan ko. Walang pakinabang. Dugtong nito sabay malakas na hinampas ang isang kamay sa mesa. Pasensya ka na, Dugong. Yun lang kasing nakayanan kong bilhin dahil kinuha mo ang kita ko kanina. Paliwanag niya rito. Kita mo kanina? Eudora naman, marami kang pera. Marami pang kakanin mo kanina. Makakabili ka pa ng manok kung gusto mo. Sabihin mo nga, pinagdadamutan mo ba ako? Galit nitong bintang sa kanya at napayuko na lang si Eudora sa harap ng kaniyang asawa. Dugong, kasi kinuha mo yung pera ko kanina. Malaki din yung pandagdag sa ipon ko. Kaya yan lang ang binili ko dahil pinantapal ko dun sa kinuha mong pera sa akin para sa ipon ko. Muli niyang paliwanag dito. Nang marinig ni Dugong na may ipon pala ang asawa, ay tila nag-iba ang itsura nito, sabay ngiti. May ipon ka. Akin na. Akin ang ipon mo, Eudora. Bigyan mo naman ako ng ipon mo kahit konti. Masuyo nitong wika sa kanya. Dugong, hindi pwede. Ang ipon ko na yun ay para sa ipapatayo kong tindahan para sa pangkabuhayan natin. Kaya hindi ko yun pwedeng ibigay sa'yo. Paliwanag niya rito, ngunit muling nagalit lang ang asawa. Ang damot mo. Kung ayaw mo magbigay sa akin, pues, kukunin ko na lang yun. Anito, sabay madali ang pinasok ang kanilang kwarto. Hinalughog nito ang kanilang silid at gigil na mahanap ang tinatagong ipon ng asawa. Dugong, makinig ka!
Hindi mo nga pwedeng gastusin yun. Dugong, tama na! Sigaw ni Eudora nang halongkatin ng kanyang asawa ang kanilang kabinet at pinagtatapon nito sa labas ang kanilang mga gamit. Mahanap ko rin yun, Eudora. Tingnan mo, mahanap ko rin yun. Agresibo nitong wika at sa tagal at masusi nitong paghahalughog ay nakita nito ang isang maliit na wallet. Dugong, akin na yan! Aniya, sabay agaw ng kanyang wallet ngunit agad itong itinago ni Dugong sa kaniyang likuran. Ano ba? Hiram lang naman eh. Bakit bang damot mo Hindi nga pwede. Hindi mo pwedeng gastusin ang mga pera na yan dahil pinagsikapan ko yan. Wala kang iniambag dyan dahil puro pawis at dugo kong inilaan ko dyan. Agad niyang wika at mabilis na naningkit ang mga mata ng kaniyang asawa. Sabay sinampal siya nito sa mukha ng napakalakas dahilan upang matumba siya sa sahig. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lang siya nasakta ng kaniyang asawa ng pisikal. Dapat lang sa'yo yan. Wala kang utang na loob. Kung hindi kita pinakasalan, ano ka kaya ngayon, Eudora? Basurera pa rin ba? Ang kapal ng mukha mo para magbilang ng pawis mo. Kung hindi dahil sa akin, ay hindi nagbago ang buhay mo. Anito sa kanya, tumayo si Eudora mula sa pagkakasalampak niya sa sahig at matapang na tinitigan sa mga mata ang kaniyang asawa. Sana hindi na nga nagbago ang buhay ko noon dahil mas masaya ako noon kaysa ngayon. Wala kang ibang hatid sa akin kundi pahirap at pasakit. Ni minsan ay hindi mo ako tinanong kung kaya ko pa. Kung malakas pa ba ako? Kung nahihirapan na ba ako? Kung masaya pa ba ako? Ni isa sa mga tanong na yon ay hindi mo nagawang itanong sa akin dahil wala kang pakialam. Makasarili ka, Dugong. Makasarili ka. Wala kang ibang iniisip kundi alak, sugal, sigarilyo. Wala kang utang na loob, Eudora. Tsaka mo na ako hanapan ng mabuti kung kaya na ng matres mo na bigyan ako ng anak. Kahit isang anak lang, Eudora. Maiparamdam mo lang sa akin na may halaga ang pagkalalaki ko dito sa mundo. At kung pera mong pinuputok ng butsi mo, ay huwag kang mag-alala dahil babayaran ko to sa oras na manalo ko sa sabong. Matapang nitong bigkas sabay tinalikuran ng asawa at nagmadaling pumunta sa sabungan. Habang si Eudora naman ay naiwang humahagulhol sa loob ng kanilang silid. Kay sakit at kay bigat para sa kaniya ang mga nangyari. Ang pera na matagal at halos isang taon niyang pinag-ipunan at pinaghirapan ay nawala lang ng isang iglap dahil sa walang puso niyang asawa at ipinamukha pa nito sa kaniya ang kakulangan niya bilang asawa at bilang babae. Lampas isang dekada na silang magkasama ng kaniyang asawa pero ni isang anak ay hindi niya ito mabigyan at hindi niya alam kung bakit. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang masayang itinataya ni Dugong ang 50 mil na ipon ng kanyang asawa sa loob ng sobra isang taon. Wala siyang pakialam sa kanyang asawa dahil ang mahalaga sa kanya ay ang manalo sa sabong. Malaki ang kanyang magiging pera, lalo na dahil malaki ang kanyang taya. Ngunit sadyang malas si Dugong sa larangan ng pagsusugal. Muli itong natalo at sa pagkakataon na ito ay ipinatawag na siya ni Arthur sa mga tauhan nito. Nandito na siya, boss. Wika ng isang tauhan ng binatang si Arthur. Sabay itinulak ang lalaking si Dugong sa harapan nito. Pinatay ni Arthur ang kanyang sigarilyo at mata sa mata na tinitigan ng lalaki. Dugong, alam mo naman siguro kung bakit kita pinatawag, hindi ba? Anito sa kanya at takot na sumagot si Dugong rito. Alam ko, boss. Pero talo ulit ako eh. Ang perang ipambabayad ko sana sa'yo ng partial ay itinalo ko ulit dito sa sabungan mo. Paliwanag niya rito. Dugong, huwag kang matakot sa akin na para bang papatayin kita. Nais ko lang namang itanong sa'yo kung kailan mo ko bibigyan ng kahit paunang bayad. Alam mo naman na perang inutang mo, hindi ba? At dapat mo yung bayaran para palagi tayong magkaintindihan. 300,000 piso ang utang mo sa akin, Dugong. At ni piso ay wala ka pang naibigay sa akin. Pasalamat ka, Dugong. Hindi maitim ang budhi ko. Kung sa iba pa yan, ay kulang pa ang buhay mo para pambayad sa mga utang mo. Anito sa kaniya at mas lalong tinubuan ng takot si Dugong. Boss, maghintay lang kayo ng konting oras pa. Pangako magbabayad ako. Pangako nito. At kailan ang oras na yon? Kapag magkaroon ako ng sapat na pera. At kailan ang araw na yon?
Tanong sa kanya ni Arthur ngunit matagal bago nakasagot si Dugong, dahilan upang maningkit ang mga mata ng binata. Dugong, ang ayaw ko sa lahat ay ang pinaghihintay ako. At higit sa lahat ay ang pinapangakuan ako ng walang kasiguraduhan. Masama akong magalit, Dugong. Pinapaalala ko lang sa'yo na mabait pa ako ngayon. Ganito na lang, Dugong. Hanapan mo ko ng maganda, morena, at balingkinitang babae. Hanapan mo ko ng babaeng pwede kong magamit sa loob ng 1 linggo. Kapag nagawa mo yon, ay dalhin mo dito ang babaeng yon. Anito sa kanya at binigay ang address nito at agad naman yung binasa ni Dugong. Diyan mo dalhin ang babaeng makukuha mo. Siguraduhin mo na magugustuhan ko ang babaeng yon at kapag nagawa mo ng pinapagawa ko sa'yo, ay amanos na tayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Mariin itong wika at hindi nagdalawang isip si Dugong na tanggapin ang suhestyon ng binata. Sa mga katangian na nais ni Arthur ay walang makita na iba si Dugong, kundi ang kanyang asawa lamang. Si Eudora lang ang nakikita niyang isang morena, maganda at balingkinitan kaya naman ay nilapitan niya ito. Eudora, pasensya ka na kagabi kung nasaktan kita ha. Nabigla lang ako sa sitwasyon at lasing lang ako. Eudora, patawarin mo sana ako. Maaari ba? Masuyo nitong wika sa asawa at bumuntong hininga si Eudora bago sumagot. Ayos lang naman kahit nasaktan mo ko, Dugong. Kasalanan ko naman dahil sa pananalita ko kagabi. Pero Dugong, ang ipon ko ay sobrang mahalaga sa akin. Kailangan ko yun. Kailangan ko yun para sa magiging kabuhayan nating dalawa. Ang tagal ko yung pinag-ipunan at pinaghirapan. Aniya rito at halos magmakaawa na ang kanyang tinig na ibalik nito sa kanya. Eudora, ang ipon mo ay naitalo ko sa sabungan. Pero wag kang mag-alala. Ibabalik ko naman sa iyo yun agad. Pero kailangan muna kitang iwanan sa bahay ng kaibigan ko para magawa ko yun. Anito sa asawa at kumunot ang noo ni Eudora. Iwanan sa kaibigan mo? Bakit? Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? May racket lang ako kasama ang tropa, kaya kailangan kitang iwanan sa kaibigan ko dahil natatakot ako para sa kaligtasan mo at baka mapano ka dito habang wala ako. Alam mo na maraming loko-loko sa paligid. Ayoko lang naman na mapahama ka. Tsaka huwag ka na magtanong pa. Ang isipin mo ay gagawa ko ng paraan para mabalik ko sa iyo ang ipon mo. Maliwanag ba? Masuyo nitong wika sa asawa. Sa tono ng kanyang asawa ay parang matino naman itong kausap dahilan upang hindi niya ito pagdudahan. Kagaya ng nais nito ay hindi na siya nagtanong pa. Bagkus ay sumama siya rito patungo sa nasabi nitong kaibigan. Dinala siya ng kanyang asawa sa isang malaking bahay. Nag-doorbell ito at isang matangkad at makisig na binata ang nagbukas ng gate para sa kanila. Siya na ba yun? Tanong ni Arthur. Oo, siya na yun. Simpleng sagot nito sa binata at itinuon ni Arthur ang kanyang tingin sa babae. Magaling palang pumili si Dugong dahil ang babaeng dinala nito sa kanya ay agad niyang natipuhan. Sige, walang problema. Anito kay Dugong at itinuon ang atensyon sa babae. Pasok ka sa pamamahay ko. Ituring mo ang pamamahay ko na parang pamamahay mo rin. Sambit nito kay Eudora. Habang si Eudora naman ay nag-aalangan na pumasok sa loob ng pamamahay nito, bagkus ay humawak siya sa isang kamay ng kaniyang asawa. Dugong, kaya ko na palang mag-isa sa bahay. Okay lang pala ako doon kahit na wala akong kasama. Uwi na tayo. Natatakot niyang wika sa asawa ngunit pinandilatan lang siya nito ng mga mata. Ano ba, Eudora? Di ba napag-usapan na natin to? Huwag ka nang makulit. Nakakahiya na sa kaibigan ko. Sige na, pasok na sa loob at huwag ka nang mag-inarte. Apura nito sa kaniyang asawa. Labag man sa loob ni Eudora ang manatili sa bahay ng isang lalaki ay wala siyang nagawa kundi ang sundin ang nais ng kaniyang asawa. Eudora palang pangalan mo. Masuyong wika ni Arthur rito at naiilang namang sumagot si Eudora. Oo, tama ka. Maiksi niyang turan dito. Kay gandang pangalan.
naiiba. Sige, Eudora. Pumasok ka sa kwarto ko at hintayin mo ako doon. Utos sa kanya ng binata na siyang ipinagtaka niya. Sa kwarto mo? Anong gagawin ko doon? Kinakabahan niyang tanong. Dahil ano ba ang gagawin ng isang babaeng kagaya niya sa isang kwarto kasama ang isang lalaki? Sige na, sundin mo na lang ang gusto ko at malalaman mo din maya-maya. Anito. Naguguluhan man ay sinunod ni Eudora ang nais nito. Sa isip niya ay baka wala namang gagawing masama ang kaibigan ng kaniyang asawa sa kanya dahil ipinagkatiwala siya nito rito. Kasalukuyang nakaupo ngayon si Eudora sa isang malambot na kama habang kinakabahang hinihintay ang lalaki. Kahit anong kumbinsin niya sa kanyang sarili na okay lang ang lahat, ay may hindi pa rin siya kayang ipaliwanag sa mga nangyayari at sa kanyang nararamdaman. Kalaunan sa kanyang paghihintay ay pumasok na si Arthur. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang ganda mo, Eudora. Magaling talagang pumili si Dugong para sa akin. Anito sa kanya at sa puntong yun ay mas lalong kinabahan si Eudora sa kakaibang pananalita ng binata at harap-harapan pa itong naghubad ng pang-itaas nito at bumalandra sa kanyang mga mata ang baril nitong nakaipit sa pantalon. Inilapag ng binata ang kanyang baril sa maliit na table at agad na hinalikan si Eudora sa leeg. Ngunit mabilis niyang tinulak ang lalaki palayo sa kanya. Anong ginagawa mo sa akin? Gagasain mo ba ako? Papatayin? Akala ko ba kaibigan ka ni Dugong? Pinagkatiwala niya ako sa'yo tapos itong gagawin mo sa akin? May takot niyang bigkas at hindi nakaligtas sa mga mata ni Arthur ang panginginig ng babae. Anong pinagsasabi mo? Hindi ba piniliwanag sa'yo ni Dugong kung bakit ka narito sa pamamahay ko? Ikaw ang pambayad niya sa utang niya sa akin at nandito ka para pagsilbihan ng uhaw kong katawan. Aniya rito at sunod-sunod na mga luha ang kumawala mula sa mga mata ni Eudora. Ako? Pambayad utang niya sa'yo? Asawa niya ako eh. Dapat hindi ganito. Aniya sa hindi makapaniwalang tinig habang natutulala ang kaniyang mga mata. Sabay agos ng mga hindi mapigilang mga luha. Sa isip niya ay naging mabuti naman siyang asawa kay Dugong. Ngunit nagawa nitong ipambayad utang siya matapos niyang gawin ang lahat para rito. Dahil sa hapdi at sakit na kanyang nararamdaman, ay kumawala ang malakas na palahaw mula sa bibig ni Eudora. Walang hiya siya! Walang hiya siya! Palahaw niya at sa tinig na iyon ay ramdam ni Arthur ang lalim ng pait sa puso nito. Imbis na gamitin ay mas pinili niyang yakapin ito at aluhin. Tahan na, Eudora. Hindi ko alam. Wala akong alam. Hindi ko batid na asawa ka pala niya. Tahan na, Eudora. Tahan na. Hindi kita sasaktan. Hindi kita gagalawin. Tumahan ka na. Alo niya rito, ngunit hindi tumatahan si Eudora. Habang si Arthur naman ay namumuo ang kanyang galit para kay Dugong. Paanong nagawa nito na ang ipambayad utang nito ay ang asawa? Nang tumahan na si Eudora ay kinausap ito ni Arthur. Anong klaseng asawa ba si Dugong? Bakit ang isang kagaya mo ay nalagay sa ganitong sitwasyon? Tanong niya rito na agad namang sinagot ni Eudora. Si Dugong, ang totoo ay hindi ko siya mahal. Nang mamatay ang tatay ko, ay napilitan akong pakasalan siya dahil sa kagustuhan ni Ama. At dahil mag-isa na ako sa buhay ay pinahalagahan ko siya at natutunan ko siyang mahalin kahit konti dahil siya na lang ang meron ako. Pero ang lupit niya sa akin, wala siyang ibang ginawa kundi ang maglasing at magsugal. Kinuha pa niya ang ipon ko. Pampatayo ko sana ng maliit kong tindahan. At eto, ginawa pa niya akong pambayad utang sa'yo. Galit ako sa kanya. Galit na galit ako sa kanya. Wala siyang puso. Wala siyang kaluluwa. Aniya kay Arthur, sabay bagsak ng mga luha mula sa kaniyang mga mata. Eudora, maaari bang manatili ka muna dito sa pamamahay ko sa loob ng 1 linggo? Para naman maging malaya ka kahit minsan mula sa asawa mo. Pangako hindi kita sasaktan. Kung nag-aalala ka sa pamumuhay mo ay huwag kang mag-alala. Babayaran kita ng doble kahit sa pang-araw-araw mong kita. Basta't magpahinga ka lang sa loob ng pamamahay na ito.
Alok nito sa kanya at pumayag naman si Eudora dahil hindi niya rin kayang makita ngayon ang hudas niyang asawa. Sa buong panahon na pananatili ni Eudora sa pamamahay ni Arthur ay naging mabait ito sa kanya. Inaalagaan siya nito at pinagsisilbihan bagay na hindi niya nararamdaman sa kaniyang asawa. Matagal na panahon din na hindi siya nakaramdam ng pagkalinga mula sa isang tao. Kahit sa kaniyang sariling asawa ay hindi niya iyon naramdaman. At tanging si Arthur lang ang nagparamdam ng lahat ng iyon sa kanya, na isa siyang taong dapat mahalin at alagaan. Sa paglipas ng panahon ay may namumuong espesyal na pagtitinginan ang dalawa sa isa't isa. Eudora, alam mo ba na ang bahay na ito ay naging masaya lang dahil sa'yo? Sa pamamahay kasi na ito ay ako lang ang tao at naging masigla lang ang bahay na ito dahil nandito ka. Maging ang puso ko ay naging masaya dahil sa'yo. Nandito ka sa loob ng puso ko. Eudora, mahal kita. Pagtatapat niya rito. Pero may asawang tao ako, Arthur. Gusto mo pa bang bumalik sa kanya? Mahal din kita, Arthur. Yan ang totoo. Sa'yo ko lang naramdaman ng mahalin at pahalagahan. Pero may asawa na ako. Eudora, sinabi mo na mahal mo rin ako. Kung ganun, ay dito ka lang sa piling ko. At wala akong dahilan upang ibalik ka sa hudas mong asawa. Akin ka at dito ka lang sa tabi ko. Gagawin ko ang lahat, Eudora. Maging akin ka lang. Sambit ni Arthur tsaka siniil ng unang halik si Eudora sa mga labi. At dumating na nga ang araw na kailangan nang bumalik ni Eudora sa kaniyang asawa dahil tapos na ang isang linggong usapan. Hindi ako babalik sa'yo, Dugong. Hinding-hindi. Dahil hindi na kita papayagan na saktan pa ako at gawing alipin. Nakakapagod maging asawa ng isang makasariling kagaya mo. Paano mo nagawa ang ganito sa akin, Dugong? Kung naging mabuting tao naman ako sa'yo. Mariing wika ni Eudora at malakas siyang hinawakan ni Dugong sa isang braso. Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan. Bakit? Masarap ba ang lalaking 40 anyos na yan kaysa sa akin? Sa ayaw at sa gusto mo, ay babalik ka kasama ko. Mariin din itong wika sabay hila kay Eudora, ngunit agad silang naabutan ni Arthur. Dali-dali itong lumabas mula sa kanyang kotse at mabilis na inagaw si Eudora mula rito. Anong ibig sabihin nito, Boss Arthur? Tapos nang usapan natin, kaya dapat lang na bumalik na sa akin ang asawa ko. Asawa mo o alipin mo? Dugong walang babalik sa'yo. Hindi ko ibabalik sa'yo ang babaeng mahal ko. Dahil ang kagaya mo ay dapat mag-isa sa buhay. Ganon? Kayo na pala ng asawa ko. Sige, kung ganyan kayo katigas ay magkita tayo sa korte. Tignan natin kung hindi kayo magsama sa kulungan. Pagbabanta nito, bago nilisan ang pamamahay ni Arthur. Ang bantang yun ay tinutuhanan ni Dugong. Natakot si Eudora sa maaaring mangyari sa kanila ni Arthur, ngunit hindi siya pinabayaan ng binata. Pinalakas nito ang kanyang loob at dinamayan siya sa lahat. Dumaan sa maraming paglilitis, ngunit ang pagsampalang ni Dugong ng kaso ay naging daan para kay Eudora na maging malaya ng malaman sa korte na 15 anyos pa lamang si Eudora nang ikinasal ito kay Dugong. Minor de edad pa ito noong panahon na yon at ang kasal ay walang bisa o void. Sa makatuwid, si Eudora ay wala pang asawa at isa pa itong single sa mata ng batas. Nang matapos ang kaso, ay agad na nagpakasal si Eudora at Arthur. At ang taong pinakamasaya para kay Eudora ay ang kaibigan nitong si Uring. At ang pangako nito noon ay tinutuon nito. Nagpa-fiesta nga ito sa kanilang barangay at nagpakasaya. Samantalang si Dugong ay hindi na nagpakita pa kailanman sa kanila. Hindi nagtagal ay biniyayaan si Arthur at Eudora ng mga supling at masayang nagsama bilang isang buong pamilya. Sa isip ni Eudora ay talagang mabuti ang Diyos dahil sa kabila ng kaniyang mga pinagdaanan sa buhay ay nakamit at binigay rin sa kaniya ang maginhawang buhay sa piling ng lalaking pinakamamahal dahil yon ang sukli sa kaniyang kabutihang loob. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Siren Radio at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.